Mismo, Pam. At itong mga general na to, itong mga full colonels na to, itong mga opisyales ng militar, pati na rin yung sa pulisya, may mga dignidad at prinsipyo sila sa kanilang mga sarili at para sa kanilang pangalan at pamilya. Oo, totoo yan, di ba? Ang dami ninyong mga ginalaw sa pwesto, ang dami ninyong, excuse the term, tinarantado. Ang dami ninyong hindi nirespeto ang katungkulan. Hanggang ngayon, yung 18 PNP generals and full colonels na pinilit yung mag-resign ay dahil di umano tainted na o merong mga opisyalis sa PNP ang sangkot sa sindikato ng ipinagbabawal na bato. Wala kayong binibigyan linaw kung yung 18 bang ito na pinag-resign nyo ay mga guilty o ilan lamang sa kanila ang guilty at ilan sa kanila ang inosente. Kaya masama ang loob ng mga opisyalis na to, hindi lamang sila ang galit at masama ang loob, kundi pati ang kanilang pamilya. Higit lalo yung mga anak nila pumapasok sa eskwelahan dahil natutukso na ang mga anak nila na ang tatay mo pala ay sangkot sa ipinagbabawal na gano'n. Napaka ng administrasyon na no? Ang hilig niyong mambasag ng hapagkainan, mga visit kayo. Sana sa inyo mangyari yan. Tapos yung mga pagkakataon na binasag ang mga hapagkainan ninyo, wala kayong choice kundi lapitan kung sino yung mga una ninyong ginagawa. Tapos, ipaparamdam namin sa inyo kung ano yung hindi ninyo ipinaramdam sa amin. Tutulungan namin kayo, pero kain muna kayong bubong. Mismo. Ano kaya doon nasa loob? Kwento nyo sa amin. Hindi, alam mo, Pam, ang malupit sa pamahalang ito, kung sino yung mga tao, personalidad at opisyales na nagtatrabaho ng maayos, sila ang ginigiba. Sila ang ginigiba. Katulad ni Attorney Vic Rodriguez, katulad ni BP Sara. Diba? Ngayon, kung sino naman yung punong-puno ng kabulastugan, kung sino naman yung punong-puno ng issue ng anomalya at kontrobersya, wala, nilalagpasan nila. Ayaw nila ng maayos. Double standard nyo. Gusto nila kapwa nila bogok, kapwa nila bulok, kapwa nila, ewan ko, Marlon, kapwa nila ewan. Kapwa nila buhaya. Yeah, kapwa buhaya, diba? Mga kapwa nila buhaya, kaya pala mahal ang food, budget. Napakahirap pakainin ng buhaya, Marlon. Sa laki ng bibig, no? Puro tayo chickpeas. Ano ba itong kwentuhan natin? May kabulan ba? Kwentuhan, Marlon. Alam mo kung gaganyan, mag-leave the group ako. Sige, sumuwak out at ito ngayon. May nag-leave the group, no? Ang napakamaginoon ng general na yun. Hindi, Marlon, para naman maisip pa niya, sumaludo pa at mag-permission to leave. Napakamaginoon, no? At hindi siya bastos. At ano ang katotohanan, Marlon? Dahil sinasabi na biglang, nung nag-ingay ang balita na may mga walkout na ganyan, bigla namang unti-unti pumapasok yung mga pagdedebunk ng mga kanya-kanyang representative ng mga ahensya para sabihin na hindi totoo ang mga kaganapan. Fake news daw, fake news. Una nang naglabas ng statement dyan, sino? Ang PCO, yung kaibigan natin, wait lang po ha. Yun alam nyo, kapansin-pansin doon sa statement ng PCO, Presidential Communications Office, ang dinedebunk lang nila yung kay General Macanas. Pero hindi nila dinebunk yung blind item ni Lakay Deo Macalma ng DCRH. So namimili sila ng namimili sila ng media personality na inaasinta nila. So takot sila kay Lakay Deo Macalma para sabihin nila na fake news yung kay Deo Macalma. Kung papansinin po natin, yung content ng vlog ni General Macanas ay in-attribute niya lang, ang reference, attribution niya, yung report ni Lakay Deo Macalma. Ganyan kasi sila, Marlon. Yan ang batas nila. Namimili. Yes. Double standard. Yes. Walang iniwan to kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon at saka kay Congresswoman Franz Castro. Sorry pa sa pili ko. Nila yung Nakapanood ko kagabi yung news, nabanggit si General Macanas. Paggising ko, hinanap ko yung mga upload niya, wala na. Wala na yung upload dito ni General Macanas. Talaga? O Pero ang daming Deo Macalma. Yung kay Lakay. Yun lang pinipili yung dinedebunk nilang istorya. Kung tama tayo, no? Ang main ng istorya, nag-umpisa to, doon sa blind item ni Lakay Deo. Nire-respeto namang broadcaster sa Pilipinas. Diba? Nire-respeto natin sila kay Lakay. Kay Sir Macanas. Tingnan nga natin. Pero alam nyo, kapansin-pansin dito, maliban sa pagtanggi ng ilang hanay, ilang opisyalis sa Armed Forces of the Philippines, patungkol doon sa di umano yung mga AFP generals na nag-walkout doon sa command conference. Ang kapansin-pansin dito, puro kayo pagtanggi, bakit wala kayong sinasabi na kailangang imbestigahan yan kung saan nagmula yan? Yeah. Kalimitan, ganun lagi ang stand ng AFP at PNP. Pagka matindi yung lumalabas na sinasabi nilang di umano'y fake news, sasabihin niya kailangan imbestigahan yan at panagutin yung dapat managot. At maglalabas sila ng statement na nasa letterhead ng isang ahensya kung sino ang talking head nila, but they do not put kung sino yung specific na nagsalita or nagrepresent to utter those statements. Correct. Alam mo, sa word code, napaka-dangerous nung gagawin nila.
Kasi baka bukas makalawa, meron namang magpatunay na totoo may nangyaring ganun. Anyway, tungkulin, karapatan at tama lang siguro na magpahayag sila, linawin nila yung issue, pero kung hindi talaga yan ang totoong nangyari, dapat may sinasabi silang kailangan imbestigahan yan sa nangyari yan at kasuhan yung dapat. Sabi nga ni Miss Joey sa post niya, para naman magkanda bulol-bulol ang PCO na magpaliwanag at i-debunk ang issue na yan, ibig sabihin ay sadyang may katotohanan. And wag natin kakalimutan yung video, kauna-unahang video yata to ni First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Yung I have nothing to do with ISAF appointment, di ba? So may parang ngayon lang nangyari to sa isang administrasyon na kinailangan mong iharap ang isang unang ginang para magpaliwanag. Correct. At unti-unti sa haba ng panahon, umaandar ang mga bawat araw na patutotohanan na mali ang sinabi mo sa video. Correct. And balikan natin yung timeline nung sinasabing report na may nag-walkout ng mga general, July 4. Tapos July 5 and July 6, doon naman naglabasan ng report na nananawagan yung ilang AFP officials kay Defense Secretary Gilbert Chodoro na mag-resign. So, sino yung civilian na boss ng mga AFP generals na nagpaalam yung general Sumaludo? Who was presiding the meeting? Yun. Sino nagpre-preside nung meeting ng command conference? Napanood ko ang vlog ni Miss Maharlika kagabi. Ang assumption niya, ito ay si Dark Choco. Kasi you have to remember, si Dark Choco din, ang humarap di umano, nung unang command conference na ipinatawag nila last year, December, when late niyang hinarap yung mga general na naghintay at wala talagang command conference, kundi sobre ang ibinigay, di umano. Speaking of sobre, no, marami rin maugong din ang usap-usapan sa mga militar at pulisya na ang tingin na lamang sa kanila ngayon ay para na lamang din sila mga benepisyaryo ng ayuda. Kasi ang di umano, parang may mga ilang government officials ang nagsusulsul na ngayon na wala yung mga general na yan, wala yung mga colonel na yan, kayang bayaran yan. Ito yung ibang mukha ng pamamahagi ng ayuda sa mga kababayan natin mahirap. Hindi lahat kasi, Marlon, ang gusto nila ay mabayaran eh. Hindi lahat umiikot ang buhay sa pera, Marlon. Mas marami ang nasa gobyerno. Ang gusto ay sadya lamang makapaglingkod sa bansa. Mismo, Pam. At itong mga general na to, itong mga full colonels na to, itong mga opisyalis ng militar, pati na rin yung sa pulisya, may mga dignidad at prinsipyo sila sa kanilang mga sarili at para sa kanilang pangalan at pamilya. Oo, totoo yan, di ba? Ang dami ninyong mga ginalaw sa pwesto, ang dami ninyong, excuse the term, tinarantado. Ang dami ninyong hindi nirespeto ang katungkulan. Hanggang ngayon, yung 18 PNP generals and full colonels na pinilit yung mag-resign ay dahil di umano, tainted na o mayroong mga opisyalis sa PNP ang sangkot sa sindikato ng ipinagbabawal na bato. Wala kayong binibigyan linaw kung yung 18 bang ito na pinag-resign nyo ay mga guilty o ilan lamang sa kanila ang guilty at ilan sa kanila ang inosente. Kaya masamang-masama ang loob ng mga opisyalis na to, hindi lamang sila ang galit at masama ang loob, kundi pati ang kanilang pamilya. Higit lalo yung mga anak nila pumapasok sa eskwelahan dahil natutukso na ang mga anak nila na ang tatay mo pala ay sangkot sa ipinagbabawal na gano'n. Napaka ng administrasyon Sobra. na ang hilig nyo mambasag ng hapagkainan, mga visit kayo. Sana sa inyo mangyari yan. Tapos yung mga pagkakataon na binasag ang mga hapagkainan ninyo, wala kayong choice kundi lapitan kung sino yung mga una ninyong ginagawa. Tapos, ipaparamdam namin sa inyo kung ano yung hindi ninyo ipinaramdam sa amin. Tutulungan namin kayo, pero kain muna kayong bubong. Mismo. Ano kaya doon nasa loob? Kwento nyo sa amin. Hindi, alam mo, Pam, ang malupit sa pamahalang ito, kung sino yung mga tao, personalidad at opisyalis na nagtatrabaho ng maayos, sila ang ginigiba. Sila ang ginigiba. Katulad ni Attorney Vic Rodriguez, katulad ni VP Sara. Diba? Ngayon, kung sino naman yung punong-puno ng kabulastugan, kung sino naman yung punong-puno ng issue ng anomalya at kontrobersya, wala, nilalagpasan nila. Ayaw nila ng maayos. Napaka-double standard nyo. Gusto nila kapwa nila bogok, kapwa nila bulok, kapwa nila, ewan ko, Marlon, kapwa nila ewan. Kapwa nila buhaya. Kapwa buhaya, Diba? mga kapwa nila buhaya, kaya pala mahal ang food, budget. Napakahirap pakainin ng buhaya, Marlon. Sa laki ng bibig, no? Pero pang may iya ang buhaya kasi ang buhaya, isang beses lang kumain yata sa isang buwan. Ito, alos minuto, segundo, mga kamote. Diba? Tapos kapag pinulaan Ang kapwa nila Halima, o sabi ni Josephine Landuan,
Uy, wow, nakaparada ka daw. Parada ho ng may sub. Sobra po ng A. Parada ho ng may sub, parada ng may sub. Tapos alam mo, Regalo lang po yan, regalo. alam mo Marlon, Opo. halimbawa, yan, public official silang naturingan, di ba? Tapos kapag kinriticize ng isang mamamayang Pilipino na payak ang pamumuhay, na mamamayang Pilipino na siyang nagpapasweldo sa mga opisyalis nito, inaarayan nila ang isang Mismo. ang isang tao at kakasuhan pa nila. Di Mismo. ba? Para anong nandiyan ka sa posisyon na yan kung ikaw ay balat sibuyas naman pala? Bumaba ka sa pwesto mo kung hindi mo kayang mag-take ng criticism. Alam mo, meron din naman kahit wala sa pwesto ngayon eh. Sorry kaibigan kakilala ko rin naman to. Si Senator Antonio Trillanes. Ang sabi niya kailangan daw i-impeach na si VP Sara dahil doon sa sinabi sa designated survivor, di ba? And Senator Sani, for your information, marami tayong kaibigan sa Caloocan. Sumasalitang ulo daw ngayon ng ilang mga supporters ni Egay Elise na kasi di umano tatapos si Senator Sani bilang mayor sa Caloocan. Sumasakit ang ulo ilang leaders, local leaders ni Congressman Egay Elise kasi habang panay ang banat mo kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang Caloocan po, majority sa Caloocan, ang dami pong Duterte supporters. So medyo isip-isip din ng taktika, Sensani. So, ibig Kung talaga sabihin, nangangarap hindi na ka. niya makukuha ngayon ang boto ng mga ito. Wala, hira. Sa halip na may solid vote siya, mula doon sa mga loyalists ni Congressman Egay Elise, tapyas. Sino Kasi, si Congressman Elise? Egay Yung Elise, alam ko, hindi, natalo siya. Pero siya yung opposition, siya yung kalaban ng pamilya malapitan sa Caloocan. Ang so, problema, tandem sila ni tandem siya, ni Senator Trillanes. So, dahil alam niya ang dynamic sa baba na mga maka-Duterte pero anti-Duterte ang daming Senator local leaders. Trillanes, Daming. hindi nila makuha-kuha ngayon ng boto. Positive yan. At Easy-peasy. kahit si Kong Egay, alam ni Kong Egay yan. Alam ko, sumasakit ulo niya paano niya mahihilot yung mga local leaders niya sa Caloocan. Kasi ano yung ganun ni Sensani sa mga Duterte, ang hindi niya alam, sa Caloocan, ang dami pong solid Duterte supporters. Ay, Marlon, sa Caloocan tayo yung di ba yung may nagpa-flash sa atin sa project? Sa projector. Sa barangay Bagong Silang ba to? Kamusta po kayo? Kamusta po sa mga Kamusta batang po? Kankalo? Kankalo. Ingat-ingat po. And alam mo ba ang Caloocan, sila hanggang ngayon, nung pandemic kung matatanda mo, grabe natin i-praise yung mga frontliners. No? Tapos ngayon, since dahil wala ng pandemya, halos baliwala na. And hindi na pinapabayaan na, ibigay na ba talaga yung hiningi nilang benepisyo? Sana naibigay na. Pero ang Caloocan lamang po ang nakapagtalangin sa kasaysayan ng pandemic na sila lamang ang naglabas ng ordinansa na pagka March 15, sineselebrate ang Frontliners Day. Sa Pilipinas, wala pa. Napakasimpleng paggunita lang nun, pagkilala. Pero malaking bagay po yun para sa mga bayani nating frontliners o yung mga health workers. Oo nga, no? Di ba minsan nang napabalita na di umano, i-disperse na ng ating kamusta DBM na? Secretary ang budget para sa pag-release ng health emergency allowance ng ating mga frontliners. Yung bang balitang yun, nasundan na naibigay na at na-receive na ni Nurse Marlon ang ganitong halaga. Wala din sa yabang ng gobyerno to. 'Di ba? Dapat nire-release na nila. So malamang sa malamang wala pa. O, gobyerno, Wala pa yabang rin. nyo daw. Totoo naman. 'Di ba? Watching from Caloocan po, Corazon Diego. Tama yung sabi ko sa inyo, no? Na medyo namumblema ngayon yung ilang leaders ni Kong Egay. Kasi panay ganun ni Sensani sa mga Duterte, hindi niya alam doon sa Caloocan, ang daming mga Duterte supporters. Tapos nanumpa na siya Ganun pa na? sa isang political party. Talaga? Nationalista Party si Senator Sani. Hindi. Alam mo, napaka-classic nung vice presidential race nung 2016 kasi tatlo silang kumakandidato sa pagka-vice presidente ang pare-parehong miyembro ng Nationalista Party na mag-asawang dating Senate President Manny Villar at Senator Cynthia Villar kasi mga members ng NP Party si Senator Alan Peter Cayetano, He's no longer. Senator Sonny Trillanes, and Senator He's now with Bongbong Action Marcos. Democratico. Oo, Action Democratico. Trillanes now with Action Ito Democratico. yung kay Senator sa dulo dila ko. Yung nagkasakit din namatay dahil sa prostate cancer. Sino ba to? Nasabat ba Dati rin pala si Mayor Isko dito sa Action Democratico. Pero nilang sa dyan teka lang Senator. Baka malilimutin ko na. Ganyan talaga, Marlon, pag 65 ka na. Aba, loko. Hindi dapat naiintindihan mo yun. You have to love yourself. Wala pang 50, 65. Oo. Parang nakailan akong pa-birthday Siyempre. sa'yo, Marlon, dun sa, Pa-birthday ng dun sa HQ. sino man senador yun? Ari. Wait yun. Sinong R? Action Democratico. Ramel, Action Democratico. Anyway, Nahiya Yeah, pa siyang no. mag-PFP. PFP.
Oo. Eh kung Anyway, actually, demokratiko, pero tumatanong ka naman alam ko para sa naging member din siya. administrasyon ngayon, ba't nahiya ka Senator naman? Rocco. Thank you, Senator Rocco. O, di mo, napakamalilimutin ko. No? Ganun nga kasi talaga. Kasi hindi na ako tumitira ng glutathione. Terrible. Paano sa glutathione? Parang allergic sa glutathione. Ito kasi hinihintay. Ito sino ito? Magulo ito. Bebol Rocco na. Sabi ni Watsi Pero itong cheap Bisaya. ako meron. Oo. Parang mabait yun. Kasi pareho silang naging sani ng naging prostate Nung may prostate cancer tatay ko, tinawagan ko pa siya. Ay, Marlon, pasyala mo ako sa office. Tapos yung sinasabi niya wonder, kasi nagpa-press release siya ng wonder, may wonder drug na para gamot sa cancer. Yung wonder drug na yun pala, yun yung anesthesia. Yung may tawag na yun, para quality of life mo, di ba? Tataasan yung pain management. Ngayon may bagong so term na it's pain management. Pain It's management. not to cure the cancer. Hindi, pain We are management. hoping one day Pero yun ang press makakatawa release tayo niya. ng parang biogesic ng And cancer. ayan, no, di ba? Speaking of cancer, di ba? Ano ba naman isipin nyo magtayo kayo ng Philippine Cancer Hospital, di ba? Meron naman daw Philippine Cancer Institute. May pa Philippine Cancer Institute. Meron na ba? Or kung meron na, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, bawat probinsya. Ang bawat mga ospital may mga cancer institutes, but there is not a specific hospital for cancer patients dito sa Pilipinas. Yung dialysis, yung sapat at totoong serbisyong medikal Ay, alam mo ba, na Marlon? para sa mga kababayan natin may hirap. Speaking of dialysis, Marlon, meron tayong kaibigan na lumalapit, na humihingi ng tulong sa isang mambabatas. Dahil sila ay supplier ng isang do-it-yourself dialysis. Oo. Na hindi mo na kailangang mag-absent sa iyong work para pumunta sa isang dialysis center at doon magpaturok na ang mahal-mahal ng presyo. You have to do it yourself na isa siyang aparato na kahit nag-work ka, walang downtime na mararamdaman at nagagawa Malaking mo. bagay yan. Affordable naman kaya. I believe the aparato is not, but eventually it becomes affordable for a patient. Kasi nga yung menos nung travel mo, nung Pila mo na oras lang, mo, yung oras mo. yung pila mo, at saka yung health, health conditioning and mind conditioning na hindi mo nararamdaman, hindi mo kasabay ang marami na nagkakakitaan kayo, nagkakaawaan sa sarili. Mga ganun. Alam mo, nagiging problema, Marlon, kasi na-monopolize ba yung negosyo na yung mga hospital may mga kanya-kanyang suppliers na hindi ngayon ini-entertain itong idea na to. So lumapit sila sa ating isang kaibigan na mambabatas na nagpapatulong na isulong nyo naman ang batas para dito. Talaga? Yun o, di ba? Hindi No? mo ba tayo ibigay yun? Dahil Ibigay niyan para maniwala kami bagong Pilipinas, ha? Hindi bulok na Pilipinas. Hindi budol Pilipinas. Marlon, bawal ang waldas. Bawal ang waldas, mga kamote. Waldas, Ay, pero nako. 20 million ng Oo, di ba? Marina Woodard, thank you sa pakulay. Ganun. At dahil may waldasan na naman na 20 million sa pagkain, Marlon, magkano kaya? Magse-September na naman, Marlon, and I remember vividly yung panahon ng September na ito ang ginanap yung UNGA, United Nations General Assembly. Oo. Ito yung ginanap sa New York 2 years ago. Naglandong ka? Yes, I was part of it. And then, alam mo, Marlon, na-realize ko parang, ang dami-dami namin nandito, pero hindi lahat may access dun sa event. You do what you do, and then, Nagmukha lang kay Junket. alam mo, I have to say that because sino kayo sa PTV4 ngayon? Yung kay dating secretary ko. Si Toby. Si Sir Toby. Oo, Kasi magaling message yun. ko si Sir Toby noon na parang nandun nga ako sa New York and all. Sabi ko, Sir Toby, ganito pala ang pakiramdam. Parang tapos ko na yung dapat kong gawin. Mas marami yung oras ko. Bakit kailangan nasa New York din ako? Alam mo yung ganun may worry sa akin. Tapos parang inano pa niya, kinonsol niya pa ako noon na you have to admit na you are part of a whole. Kapag ikaw wala, may missing piece, hindi nabuo yan. Don't feel bad na ganito, ganyan. So, kinukonsol niya ako ganyan. Sige, ay, thank you po, bla, bla, Kasi bla. hindi ka sanay na walang Hindi ginagawa. kasi ako sanay na walang ginagawa. Gusto At mo- hindi ako sanay At na, hindi ka sanay na hindi ka nagtataray. at hindi ako sanay na hindi ko pera yung, alam mo yun. Yun, tama, ganun. no? Nagwawaldas. Anyway, 2010 din, alam ko September din yun. Nag-cover naman ako ng presidential, yun din, sa Kay Pinoy. United Nations kay Pinoy. Yun yung kumain siya ng, Yung sa hotdog pero stands, nag-cover no? naman po, nandun naman ako as a journalist. Ako yung pinadala ng journal para i-cover yung state visit na rin yun. Kasabay yung state visit. Tuhog na yun hanggang event ni Pinoy noon sa Sanfo, sa San Pero ang San Francisco. Hindi Kaya na ito, siya latest. pupunta. Hindi na pupunta si PBBM. Bakit? Parang Hindi ko tinulad alam na siya kung sa may- pag-travel? Hindi ko alam. Hindi, ito katsa mga katete kay Ebon. Habang nagdesisyon ang isang Pangulong Bongbong Marcos na hindi na tutuloy sa kanyang US trip ngayong darating na September, ang ating self-appointed designated survivor Survivor naman, na si Vice President Sara Duterte ay nakatanggap Ng ng imbitasyon imbitasyon. sa DC.
Sa Washington DC, di ba? Ano kaya yun? Tatanggapin kaya niya? Wow, yun. And okay, sige, tanggapin o hindi. Ano kaya yun? Pangitain kaya ng ano yun, Pam? Di ba? Pangitain yun. May nag-message. Thank you doon sa nagpadala. Sa, ayun, oh. Yung ano, eto ngayon sinasabi yung baba ng ano, bumaba ang ratings, ang, ano ba to, Approval niya. approval, di ba? Ni PBBM, 53 na lang. From 53 na lang. 55 to Ng 55 53. naging 53, eto ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte, dating 67%, ngayon, 69. Wow, yung i-decrease niya, Oo, i-increase nung isa. diba? Ano ngayon? Ano ngayon, mga mga bagong Pilipinas fanatics, di ba? Ayan, tapos ikaw na magbasa sa Tapos, sabing ganyan, VP Sara Duterte's performance ratings increase while her trust score remains the same. Both House Speaker Martin Romualdez performance and trust ratings increased. Pigilan niyo nga ako. Diyos Yeah. ko. Scientific to. You can do scientifically also manipulate Kalikot, data. Kakalikutin, kakalikutin. Nasa spin din yan. Tigil-tigilan niyo. Anyway, bala mga katete kay Ebo nito, pero Ilan yung yung kay narrative nila, Romualdez? From 31 to 35? Trust rate? Seryoso ba yan? Pagkatapos mo mamigay ng bigas na may amoy at hindi masarap, para mo tatakan ng isang bottled water ng MR? pati pala talaga yung sako ng bigas may pangalan, no? Oo, yung tubig nga Grabe. kung iinumin mo, guguhit din sa lalamunan mo ng MR, baka mangyari yun eh. Hindi ako naniniwala dito sa ano. Nakapagtaka yung kay parang kasinungalingan na. It's too manipulated. Yung trust ratings, laki ng binaba. Si PBBM, yung trust ratings niya, from 57, 52 na lang. Balikan natin yung 74%, no? Na naniniwala na hindi na kayang pababain yung problema sa inflation. Yung pataas ng pataas ka, yung tumataas ka mo yung kay speaker, pero merong 2 months ago, merong 88% na hindi ayon sa People's Initiative. Eh, sino ba naman ang utak ng People's Initiative? Hindi ba si Sir MR din? Yes. So, how do you now connect the dots? Na parang may somehow disconnect somewhere. Tapos ito naman may statement. Si House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na marami raw ibibidang takbang si PBBM sa nalalapit niyang zona. Yes, pumakbang ka pa rin. Diyos ko, nagpipikong ka pa rin. Oo, kasi raw, yung inflation rate, pagbaba ng inflation rate na dating 4.1, ngayon 3.7 na lang. Balikan ko lang yung yung So, post. i-claim niyang kanya. Hindi. I-claim niya yan. Ma'am, ayan yung inflation rate. Balikan ko lang yung post ni ni Dean Mel Santa Maria. Yung presyo lang ng gulay. Dating yung yung pechay, dating ang kilo ng pechay 53.44 na per kilo, 'di ba? May June, dating 54 ngayon 150 na. Kaya sabi ko sa'yo, 0.66. Marlon napakamahal ng manok. Magkano na, alam mo, lahat nagtataas pati, totoo ba? Manok. Totoo, pati manok. Nagtaas na. Kung mayroon ng tinola powder, Ilan na yung tinola sa powder manok? na lang gagamitin mo. Ilang percent na yung sa manok, di ba? Sa sabaw. Ilang percent na yung sa Sa'yo, manok. Marlon, gusto ko magtinola kagabi para meron akong chicken soup eh. Nauwi ako sa Kapindas. Ito mga katete kay Ebon, 30 pesos na po ang itinaas ng per kilo ng manok. So, pag upo ni PBBM, biglang sumirit kay taas yung presyo ng baboy natin, di ba? Dati, mas mahal ang baka kaysa sa baboy. Ngayon, pantay na. Mas mahal pa ang baboy kaysa sa baka. Ang catch, dapat yung mga kababayan natin, sa manok na lang, karne ng manok na lang binibili. Pero, very recent lang po, nagtaas na rin po sila ng 30 pesos per kilo ngayon sa merkado. So, wala naman talaga. Kaya nga di ba? Tapos, huwag natin kalimutan, nagtaas din ang presyo ng kamatis, luya, sibuyas. Di ba? Tapos, ito, ang pambabangga nyo, ito pa may problema pang pambabangga nila yung 15% diskwento pag ng tarif sa agri. Malaki din ang problema nun. Yung 15% na taripa kasi hindi rin nun mamimit yung inaatay na para bumaba ang presyo. Kasi pabagsak din ang piso. So bibilin mo yung mga imported goods ng dollar. So pag binili mo yun ng dollar, lalong bagsak ang piso, hindi mo mamimit pagdating dito sa Pilipinas. Ang kikita lang dito yung nangungumisyon.
Hindi rin ang sagot. Hindi ang sagot. Ang Hindi na nga tingin yun ko ang sagot. Pinapatay nyo pa yung mga magsasakang Pilipino. Puro konsumisyon lang ang Correct. binibigay ng mga nangungumisyon na to. Yung Oo, ang ampalaya 200 ang kilo. Ha? Liter na nga ang mahal pa. Sabi ni Dalay 200, totoo yan. Sabi ni Lim talaga 150, 200 Tapos, na. haharap ka sa tao sa Lunes. Sa Lunes na ba? Lunes na pa. Haharap ka sa tao sa Lunes with confidence. Ewan ko lang kung kaya niyang with confidence, Marlon. Baka with confidence with the boost of WPS Ewan ko yan. lang kung kaya niya rin sabihin sa third zona niya na pinangako niya nung second zona na bilang na ang araw ng mga smugglers saka hoarders. Magti 365 days na po. Mahal na Pangulo yung binibilang. Mahal Asa po? na yung hoarders? Ang mahal ng bilihin eh. Akala ko Okay, kaya mahal, di ba? Mahal ng bilihin eh. 365 days na. Asa na yung binibilang? So, taon na binibilang, Brad. Marlon, nung ang sinasabi niya yung bilang ng mga araw ng mga orders, did you see the confidence in him? Hindi. Parang nga siyang, Baka lipad ang utak, no? baka, alam mo, baka siyang balisa nung sinasabi niya yun eh. Tignan ko nga yung issue-short ko. Malamang Tignan mo. gumamit. Ng, Mikropono, para doon sa Para pagsasalita malakas niya. ang O, para malakas yung para pagsasalita ma-boost, niya. no? Para- Gumamit siya, oo. Paano kaya pagka lumabas na yung inaasam na, Marlon, parang ganito yung nakita ko, pero Yung maliit na ano? version. Yung Ganito cancer? yung materialis. Yung cancer? Oo, di ba? Ganito yung materialis. Antayin nyo lang po. Coming very, very, very soon. Ay, parang ganito yung shape ng play button, Oo, Marlon. Oo, Oo. talaga. Diba? Yung ganyan ang play button shirt. Ay, kaya lang pag ganun na triangle. Na-excite naman ako. Oo. Na-excite Ganda na ako. ng parada natin Siyempre, Lino, wala nga regaluhan pa. Talagang ganyan eh. Labang kapatid yan. Ah, Talagang ganyan eh, di ba? At Yan. hindi maka-attend. Sino po? Mayra Ochon. Ewan ko Ewan bakit di pa kinakalagkat palabas. sa palasyo. Bam, bam. Anong bam, bam? Malay mo naman, nag-volunteer. Mga third floor, binibilang kung ilan na smugglers na bata nila. True. And may lumabas kahapon sa puntahan niyo po yung online ng Saksi Online. Ano Oo, may mga nananawagan na Basta, may nananawagan sila kay Senator Amy at kay Senator Rapi Tulfo Na? na dapat gumawa sila ng aksyon doon sa nangyayari sa customs. Puntahan niyo po yung Saksi Online. Padala ko Tahimik na sa inyo. lately si Marlon? Si Senator Senator Ivy. Senator Amy, no? Oo. Oo, Wala din baka, siyang... kasi mango season ngayon eh. Baka mahilig siya sa mangga. Diba? Tahimik din si Senator Rapi. Wala, matagal nang tumahimik si Senator Tagal na, no? Ivy. Pero, Nung naipanalo niya at naisara niya ang hearing ng PCSO, na una naman niyang ikinagagalit nung umpisa, bigla siyang nanahimik. isa rin yan sa pinupuntos ngayon ng ilang military officers, ma'am. Kasi kung ng mga nakalipas na inquiry, at kahit sa programa niya sa radyo, kung sigaw-sigawan niya at bulyaw-bulyawan niya, yung mga opisyal ng militar at pulisya, ganun na lang. Tapos sa PCSO, bigla nang nawala. Yung malakas na boses niya, bigla na lang, hindi na umina, nawala. The Tulfos are very known for their brand of giving justice, serving justice. Pero within the Tulfos ba, let's say within the office of a certain Tulfo, meron bang hustisya sa loob? O sila rin ang dahilan kung bakit ang isang tao ay walang hustisya? Hindi Okay. natin alam, Marlon, ano? Pero ang number one si Kong Erwin, kasi very visible siya. Well, with Kong Erwin, I have to do the thinking kay Kong Hindi Erwin. nawawala sa kanya yung pagiging action man pa rin. In fairness, Pam. Kahit nung tinanggal siya doon sa DSWD na maraming nadismaya, ngayon bilang congressman, Tahimik siya. tahimik sa, Tahimik siya sa mga issue. yun lang. Kaya ako magdadalawang isip ngayon kay Mr. Erwin Tulfo, na kaibigan naman natin. Nung action man ka nung panahon ng DSWD, sige ka. Ngayong tao ka na ni Mr. Martin Romualdez, tahimik ka sa mga issue. May itit, Nasa na mga boses? may itit siya sa dahil malapit din siya kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, Hindi, I don't know gumit na ka. paano niya didistama. Gitna ka, hindi yung Diba? papanig ka sa isang pwesto ng isang politiko Tama. na parang bang nagpasailalim ka na, gumit-na ka, boses ka ng masa eh. Tapos number one ka, yung number one na yan, ako, pag-isipan natin, we have to rethink. Pero ng ilang vlogger, pinaglalaroan nila, mas mataas pa rin ang ratings yung ex ni Senator Rizzo Tevero, si Roland Llamas, mas mataas pa rin ang ratings niya sa senatorial survey kumpara kay Attorney Vic. Ang layo. Magtataka ka na lang, Marlon. Kasi ino-operate nila para hindi maisama sa listahan na sa senatorial survey si Attorney Vic. Pero mind you, antayin nyo ang pagsirit kay taas ng isang Attorney Vic. Nag-declare na ba? Hindi pa eh. Baka meron Kaya pa kailangan na- mga katayot. Wala pa nga. Pero nung nakaraan sa Alabang Pam, narinig ko, kinukonsidera niya na.
So yun, salitang yun, sana papunta yun. Alam mo, Marlon, di ba, top 1 lagi si Kong Erwin Tulfo. Top 1, top 1. Pero kapag pumapasok ang pangalan ng isang Duterte na established na ang pangalan, bakit hindi natatanggal sa top 1 si ano? Dahil, kilala ko kung sinong survey firm ang nasa payroll. Kung kanino reporting ngayon, si Senator tuloy, si Kong Erwin Talaga, Tulfo. sino Kilala yan? ko. Ibulong mo na tayo lang naman Kilala nandito. ko kung sino yung No, may mga katete kay Edmund. Tayo, Survey firm 1,733 lang naman yung Yung nanonood sa survey atin. firm na No? yan, manggagancho pa yan. Oh. Promise, manggagancho yan. Pag Ay, nalaman nako. mo kung sino, Marlon. Luwela Ginto, nakaka-relax kayong panoorin. Kaya always ko kayong pinapanood. Uy, thank you po. Maraming Alam nyo, salamat. ano pa nakaka-relax, Ma'am Luwela, habang nanonood kayo? Taas nyo po paan nyo. Ang sarap. Tapos nakagaya kayo, ay, nanonood na kayo. Si- Sarap po. Si D-Light sa niya. Si Pam Gina G. Oh, Galing na galing, ang gandang ganda. Magaling na. O nga, galing na galing, ang gandang ganda. Promise, pag yung survey firm na yan naglabas ng resulta, ikakanta ko to. Ayun, Jenaline, gusto ko itong point ni Jenaline Febo Romeo si Sante. No, even to all senators re-electionists, be mindful of their 23 billion worth of new Senate building, heartless leaders. So ako po, nakita natin yung performance ngayon ng mga senador na mga nanalo dahil lamang sa popularity at inendorso ng napaka-popular na tao. Mag-isip na po tayo kung talagang tunay mahal natin ang bayan. Bagong mukha ho, bagong politiko, bagong pinuno, at bagong dugo na tunay na may malasakit na bayan at may takot sa Diyos. Ako yan din na magiging yan din na magiging Bible ko for my next officials for 2025, Marlon. No to re-electionist ako. Yes, ako lang, Pam, ang mantra ko, Ma'am na lang. ang mantra ko ngayon, Pam, nakita ko na ang performance nyo, hindi na ako magpapakaloko dahil ang boto ko ay sagrado para sa mga Yes, Pilipino. no to re-electionist tayo, tapos bagong mukha tayo. Bagong politiko. Yan, bagong mukha. Yung sa mga bagong mukha, ang i-consider nyo rin. Let's say, balik tayo kay Kong Erwin Tulfo. Oh, mainit ka kay Coverwin. Oh. Magiging bagong mukha siya kasi first elected position niya to, if ever, di ba? Yes. Oh. First to. Oh. But you have to consider, ano na yung mga bigat ng nagawa niya na para sa tao talaga, hindi yung nanahimik ang boses niya dahil kinikilingan niya ang isang tao lamang. Malay mo naman, Pam, tumatiming naman din ng isang Hindi Congressman pwede. Erwin Kung Tulfo. totoong para sa tao ka, ang boses mo, hindi mo tatapalan ng bibig mo para ipahiram ang boses mo para sa mga tao. Hindi dahil you report to one person. Malay mo naman, kung bigla makita uli natin Tinitouch na tayo ng kaibigan natin. Sabi, ano bang problema? Hindi, may panahon pa akong Erwin. May panahon pa, niniwala ako sa iyo, dahil sa inyong magkakapatid, ikaw yung mas nakikita ako mas may maayos na direksyon. Patunayan mo muna kung Erwin. Hindi yung ganyan na gigigil ako sa iyo. Parang friends pa naman tayo nung nasa HQ, madalas lahat ng fishballs nasa iyo. Ito si Hiram Dekina. So sobrang pagkahilig ko sa live, kahit nasa bathroom ako, dala ko cellphone para lang di ma-miss yung live nyo. Pwede namang i-post, sir. Egon, ha? Ang problema po, ano ginagawa nyo sa banyo habang pinapasal kami? Balik Pero tayo okay kay lang. Kong Erwin. Ano na? Ang ngiti. Nakasaway ka rin kasi. Nag-iisip pa yan, niniwala ko. Mag-iisip ka, mapagulin ang lahat ng daan mo. Sabi ni Rio Puito, no to Tulfo and Marcoses. Well, you know, joke lang si Kong Iti talaga. But to be fair to Kong Erwin, marami akong nilapit sa opisina niya na natulungan. Very good ka naman dyan. Actually, Pero yung boses kinikilala mo, ko rin. ibalik mo. Actually, kinikilala ko rin. Ano yun eh? Yung mga ganun. Kahit naman Pam si ano, sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Aminado ako, marami talaga natulungan ng Senator Bongo. Marami tayong, Wala. kasi nga sa Senator. Uy, lumapit ako sa ano lumapit ako sa, tayo Marlon, nagkaroon ng short stint sa Senate. No? Hindi ko na lang babagitin kung kanino ako naka-assign na senator. Wala akong nahinging tulong, Marlon. Sa kanila. Hindi naman para sa akin yung hinihingi ko. Actually, tama. Lahat Yun, ng nahingi alam mo, natin tulong, hindi para sa akin. Yun yung predicament natin. Pagka sa ibang tao, dali nating i-refer. Oo. Pero pagka tayo na parang, ako may ganun ako na parang nahihiya na Ako ako. nung panahon ako na may kailangan, Oo. binayaran ko yung para sa sarili ko. Yun na yun, yun. Pero yung para sa iba, inilapit ko talaga full. Pero ako naman, Pam, kasi lalo ako, galing ako public school. So marami ako mga classmates, mga batchmates, di ba? So alam natin pagka mga hirap sa buhay, pagka may mga nilalapit na wala naman akong may personal money mo, konti. Tapos lalo pag malaki mo, nire-refer ko, Pam. Medyo nakakataba ng puso pag na-accommodate nila. Sa DSWD, lalo nung panahon niya, panahon ni Secretary Erwin Tulfo. And eto nga, doon sa Action Malasakit Sige na nga, yung Inaano ko panahon. lang, pinag-usapan lang naman O natin. DSWD dito Oo. naka... Pero bilang mambabatas,
tingnan natin. Boses mo, ibalik mo. Pero nung panahon ng DSWD ni Secretary Erwin Tulfo, the best ang mga tao sa DSWD. Correct. Alam mo ngayon, apakakukups. Ito na, ang pangalan mo, sikat na kanta na ni Rihanna. Ano? Yung Umbrella, Ay, abang mo na daw ngayon. Ba't gumagano ka ba? Hindi, di pa yun. Yung batang ko napaka-ano na daw. Yeah. Hindi, si Umbrella. Lumaki na ulo. Lumaki ang katawan, lumaki yung ulo, naging masiba ang bata. Wag ganon, eh. Oo, nagpapatanggal pa daw to ng mga ano, ng mga staff. Hindi, wag ganon. Medyo, Hoy, nanay ka pa naman, batang ina ka pa naman, magkaroon ka naman ng mother instinct sa iyong sarili. Alam mo kung paano mo itrato yung mga staff mo. Hindi ka naman graduate ng high school, tapos, hindi graduate yan. Ay, hindi graduate ng college, sorry. Okay. Hindi graduate ng college. Second year lang yata ang inabot ng batang yan. Pero, dahil bata siya ng kanyang USEC, ang USEC, ito, na-accommodate siya. si USEC may na-accommodate ha. Si USEC meron ngayon pananagutan sa CSC. Talaga? Abay, hindi naman qualified yung bata mo, pero ano siya, public officer, public information officer, level something. O, bakit to hinahayaan ni Secretary Gatchalian? Di ba? Minsan din ang nagiging kalidad ng serbisyo sa isang ahensya dahil po sa kalidad ng kwalifikasyon ng mga taong inupo ninyo. Kung bata-bata lang ang umiiral dyan, kaya minsan bulok yung kalidad ng serbisyo. Puro yabang eh. Correct. At saka napaka-importante talaga ng credentials. Higit lalo, kasing importante naman ng credentials ang attitude. Ang pag-uugali ng isang empleyado. Iyak-iyak ka pa nung sa HQ na sinasabi mo, ayoko nung ginagawa nila na nagplano na sila na saan daw pupwesto kesyo-kesyo. Ikaw ang kumapit, Neng. Ikaw ang kumapit. Binalahura mo pa yung una mong yuse. Gigigil ako sa iyo eh. Balik tayo kay Kong Erwin. Teka na, ito Rosy Rose. Salamat sa pagulay. No tool for hypocrisy. Profiting from the poor, giving 100 but gaining millions. Totoo. No to re-electionist. Kahit yung mga congressman, Marlon, di ba? Lahat ng congressman ngayon, di ba 3 years lang sila lagi? 3 years. Tapos hanggang 3 termino lang. Ang dami-daming party list ngayon ang sasabak ulit sa election, Marlon. Nandyan yung kung saan nabibilang ngayon si Kong Erwin, ACT-CIS. Marami rin natutulungan ng ACT-CIS. Oo naman, pero hindi yun laging nasa tulong din. Minsan, ang boses talagang pinahihiram. Baka nga ang boses nyo hindi para sa inyo, para sa tao talaga. Ibigay ninyo, ibalik mo, hindi yung nasasapalan ka ng pera. Hindi yung di natin alam. Yeah. Pero salamat po sa inyong mga natulungan. Sabi ni Japs, third floor, Sir Marlon, and beautiful palm. Lagi na lang may adjective Talagang may adjective. Talagang lagi may adjective. No? Ayun. Manuel Kamama, no votes to re-electionist at mga artista Tulfo and Marcos. Uy, artista ba mga Tulfo? Hindi, siguro may kama naman eh. So sinasama lang. Ako no to all Tulfo. Dami mga anti-Tulfo rito, ba't ganyan kayo? Naayos na kaya ang Marlon, ang hidwaan between Senator Bongo and Mayor Baste? Yun ang magandang malaman. We'll see. Pero ang nananahimik din Marlon, mula nung nasabak siya sa issues ng PIDEA leaks at hindi niya at ang halatang pagkiling niya sa isa sa mga resource person na kaibigang James Kumar, nanahimik ngayon si Senator Bato. Dito natin siya makikita dahil nagpahayag siya na tulad ni Vice President Inday Sara Duterte ay hindi siya pupunta sa ikatlong zona ni PBBM. Ngayon, eto na ba yung hudyat? Pagpapakita na dahil hindi ka pupunta sa zona, tapos bago kasi mag-zona pam ng alas 3 sa umaga, may opening na ng session ng both chamber. Upper and lower house, di ba? Senate and House of Representatives. So dahil bukas na naman ang session, itutuloy kaya? Paninindigan na kaya ni Senator Bato de la Rosa o papakinggan na ba niya ang panawagan ng taong bayan na dapat hindi mo na isara ang pagdinig sa PIDEA leaks? Sa halip ay ipagpatuloy ito at iharap sa Senado yung mga resource person na dapat ipatawag, particular si James Kumar, at syempre yung sangkot na si Lisa Araneta Marcos. Doon ako, Marlon, nakuha ni Senator Chis Escudero ang pagiging Senate President dahil isa siya sa pumigil na nagsabing ihinto na ang PIDEA leaks. Oo, Pam. Pero bilang chairman ng isang committee, hindi siya kayang pigilan ng kahit sinong Senate President o Senate Majority Leader o Senate Pro Tempore na pag gusto niya mag-imbestiga, mag-iimbestiga siya. Kasi pag pinigilan siya doon, tapos magsasalita siya sa media, isang paglapastangan yun sa mandato niya bilang isang senador, higit lalo, chairman siya ng isang committee. Anong mandato, Marlon? Kung may nakaambang ICC naman sa'yo, bakit mo paninindigan yung mandato?
Alam mo, kung ako naman kay Senator Bato de la Rosa, hindi ko kailangan matakot sa ICC kasi kasama niya sa inaakusahan patungkol doon sa mga bintang sa ICC ang isang may sug na Pangulong Rodrigo Duterte na siya rin gumawa kaya siya naging senador at naging chief PNP. Hindi ba't yan din naman ang iniiyak ni Senator Bongo kung bakit siya kailangang manahimik sa ngayon dahil nga may ICC. Yun ang nakakatakot, hindi siya kung direktang sangkot lang sa sinasabing extrajudicial killing. Walang direktang sangkot o wala akong makitang direktang partisipasyon si Senator Bongo. So ngayon, Ang nakikita kong anggulo rito, yung hidwaan nila ni Vice President Inday Sara Duterte. ni Senator Bongo. So dinadahilan niya lang ICC kasi ang direktang tatamaan talaga ron sa sinasabing ICC case ay si PRRD, dating Chief PNP Oscar Albayalde at dating Chief PNP Senator Bato de la Rosa. Yan, Marlon nakakatuyo ng isip. Lahat ng nabanggit ay re-electionist. Yung tatlong, yung dalawang yan, na PDP senators, Senator Bongo, Senator Bato, re-electionist to. Re-electionist. Pero kaya ang chances nila for this midterm. Yun nga, kung ako yung unsolicited advice mo, kasi naniniwala pa rin ako sa Duterte votes, hindi ko na kailangan bumalimbing. Hindi ko na kailangan tumawid pa sa kabilang grupo, kabilang party. Kiss of death kapag tinasad kamay mo, diba? Marlon. Kasi kung mananatili ka lang at ipagkakatiwala mo uli ang pagtaas ng kamay sa'yo ni Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado na panalo mo. Iba ang pagkakatiwala. Unless na may iba ka pang hinahanap at hinihiling. Ano yon? Proyekto. Multi-billion projects. Iba ang paniniwala ng dating Senator Sonny Trillanes sa Duterte Magic. Feeling, baka wala na para sa kanya ang Duterte Magic. We'll see. Di mapapaya ulit si Senator Sonny. Ano kaya ang kapag nakita kaya ng tao yung gesture na ganito, will the same hand, will they allow the same hand, Marlon, to raise their hand for midterm election? Lalong kiss of death at lalong lalakas ang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign. Pinaka simpleng panawagan na lang, pinaka light na panawagan ay magpa-drug test siya nationwide, live and credible drug test, hindi lamang siya, kundi 10 ng kanyang pamilya. Pero Pam, hindi lang yung ang antabayanan natin pag lumabas yung sinasabing video, ang antabayanan natin hindi lamang yung galit ng mamayang Pilipino, ang antabayanan natin yung galit ng militar at pulisya. Kasi konstitusyon na ang nakasalalay rito. Lalo patuloy ang pag-amba ng digmaan laban sa China at ang isasabak sa gera ay ang mga kasundaluhan at kapulisan. Speaking of, diba, nanawagan ka na sa ng pamilya ay magbigay din ng mga kanilang drug test result. Balik ko lang, nabanggit mo rin yung gulo sa South China Sea. Balik lang din natin yung tanong, Marlon. Yung bang mga anak nila ay naka-enlist na bilang mga reserves kapag tayo ay nasa... Sila dapat unang isabak. Oo nga. Sila unang dapat isabak. Merong post ngayon si Madam FL. Sa Coast Guard siya? Oo, sa Coast Guard. Wow, okay. Baka mag-swimming si Madam, ha? Talaga? Nabanggit na rin niya sa isa sa mga report, sa interview niya na isa sa routine niya sa umaga is yung mag-swimming, walking. Marunong mag-swimming. Merong built-in floaters. Hindi tapos magpapakalunod ka sa alak. Paano mo sasalbayin yun? Kung marunong kung marunong naman lumangoy. Sa bagay, marunong kang mag-agaw ng champagne swimming pa kaya? Iba ba ibang swimming? Di ba meron kang ganyan? Madyong. Uy, napapahaba tayo. Tayo kay Kong Erwin. Saan SM branch po ba si Madam ma-assign? Ano to? Ba't napunta tayong SM? Si Ian Reyes. Ay, ambot. Lydia Lee, vote for Attorney Vic, Glenn Chong, Eric Celis, Lorraine, Badly, basta Baste Duterte, lalong Duterte. Ano nga kaya makita mo sa entablado, no? Magkasamang nagtataas ng kamay si Baste Duterte at si Attorney Vic Rodriguez. May tandem. Tandem, solid yun, no? May tandem. Dahil sila ay may maisog na boses. May talino. May tapang. Baste at Vic. Vic. Basvic. Tevic. Bator. Isang talagang matipuno. Hindi, basta pero pareho silang opa. Parehong opa. Ay, ma'am. Happy birthday po ulit. Ngayon kasi talaga yung birthday. Siya Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am.
Sana'y mabusog ko kami. Ayoko kumanta ng happy. Huwag gano'n. Baka bato ka na. Happy birthday, ma'am. Enjoy your day, Baka ma'am. nanonood. Enjoy your day po. Stay pretty, happy, Oh, and diba? lovely. Oo nga. Napakabait. So, napakabait tayo. Adjective natin. No? Yun naman Oy, tayo. ano rin yan, yung napakamabait niya, napakadin yan. Talaga? Napakaiyakin. No? Triplian ka ng iyakin. Talaga? Hindi ko makakita eh. Tapos nakita ko nung sama ka na. Napasama ako nung nag-Hong Kong kayo. Oo, oo nga. Mm-mm. Sana sumama ka. Kasi Ha? mama eh. Wala nga, Sa'yo. budol nga yung piece of it. Yung priorities mo iba eh. Yung piece of it, syempre po, kailangan natin rumakit, di ba? Di ba kailangan, ano eh, yun. Uy, ano na, may lunch ako. Oo nga, May lunch ka rin. dadalhin Iwalay tayo. din ako eh. Dalo, magaling kasi Marela. Nakaaway na. May konting ubo pa. Nakaaway na. Partida pa yan, may konting ubo, pero taray na taray. O, balik tayo kay Coke Erwin. Okay, I mean, yung boses mo, kapla. Coke Erwin. Dapat sa'yo pinalulundag din. Masyado ka nagiging kampante sa pagiging pogi mo eh. Hindi, ano mga katete kay Ebon. Kasi yung campaign naman talaga, magkakasama kami na Coke Erwin. Kaya, anyway, yung atake ni Pamela ngayon, ano na yung parang nagising si Coke Erwin. Ako naniniwala ako, makahanap ng timing yung kaibigan natin. Aminin mo kung Erwin, ako lang sa H yun, di nagpa-picture sa'yo. O, hindi rin ako nagpa-picture kasi magkasama na kami sa police. Ay, wag na, baka biglang maglabas ng picture yung chief of staff niya na meron na. Talaga. Akala ko kasi security guard si Madam FL. Coast Guard, hindi security guard. Adik. Mali mo yun. Taas-taas mo natin yung rango ng Real ma'am, si Erwin Tulfo po pinag-uusapan namin. Sabi ni Ian Reyes, Feeling ko mamaya bakit kami ito si Ian Reyes, ginawa security guard si First Lady. sabi, OFW hero, ito na ka na naman. Minsan ka lang titira, pati wig ko, tinitira Oy, ko. Anak ng OFW pusa, hero mo kang ganyan. hero. Nakita kami ngayon kasi Oo. nagtina pa Oh, yan. hindi, natural yan, ha? Natural yan. Natural yan. Oy, may mancha sa anit. Natural yan. Natural. Pardon. Hindi ko na shampoo ng ayos, may mancha sa Ay, anit. kakabadali, bula yan, Oo. bula. Anong ginamit mo? Ano yung bula? Bigen? Biden? Ano Bigen? Biden? Yung brand ng tina mo. Anong tina? Wala kang tina. Ano yan? 3 flowers pomada yan. Gusto mo ipakita ko yung message mo. Papakita ko rin yung message. Ako si Ako si Mario. Kahit po tayo sa third floor studio na. By the own opinion. Opinion.